Good day mga engineer. Ako nga pala si Engineer Ace at ngayon is magsasolve naman tayo ng sa hydrodynamics, yung rotational motion. And madalas to binibigay ni examiner itong ganitong problem. So an open cylindrical tank 1.3 meters in diameter and 2.1 meters tall is 2/3 full of water. The tank is revolve about its vertical axis at constant angular speed of 90 RPM. Walang binigay na figure dito sa examiner. Kaya tayo mag-imagine. So ito yung figure. Meron daw tayong 2.1 na height ng tank. At meron tayong 1.3 na diameter ng tank. Imagine natin sa top view ganyan. Ito yung 1.3. Yan. At sinabi naman dito na 2.1 meter tall is 2/3 full of water. So i-multiply lang natin yung 2.1 at height ng tank sa 2/3. Yun daw yung height ng water, which is 1.4 meters. So, para mahanap naman natin itong bakante, which is 2.1, 1.4, hindi pa naman umapaw yung tubig natin. So, ganito yung figure. So, 2.1 minus 1.4, makuha natin itong D. Sinabi ko, nilagay ko na lang na D, small d, 0.7 meters. Yan. And meron dito ang formula kapag rotational motion. Kasi may parabola tayong mabubuo pag pinaikot natin to, which is yan yung omega. 90 RPM, which is rotation yan. Sinabi naman dyan yung angular speed. Yan. Sa vertical axis. So, pag umikot yun is para yan yung, ipo-ipo. Hindi ko alam. Basta parang imbudo. Yung ganun. So, may formula yan. For the height of paraboloid, yung paganto, pag ganyan, para malaman natin yung height ng paraboloid na mabubuo kapag umikot, gagamitin natin itong formula to. Lagi itong nagagamit kapag rotational motion. Gamit na gamit to. Hindi ko na-explain kung bakit yung naging ganyan. Tandaan nyo na lang to. For board exam na atake. So, yung omega, dapat is naka-radians per second yan. Paano ba yung engineer maging radians per second? I-times lang natin sa pi over 30. Tandaan nyo na lang yan para din yan yung sa degrees. Pi over 180 degrees ba yun? Para maging radians. Yan. So, 90 RPM times pi over 30. 3 pi radians seconds. Yan. So, ano pa ba yung nandito? Yung R, which is radius. So, binigyan tayo ng diameter, 1.3. Kalahati niyan is 0.65. So, follow lang tong formula to. Yung gravitational acceleration, ito G, which is 9.81 meter per second squared. Constant yan. Tandaan nyo yan. Iba yung unit weight ng water, baka malito kayo. Parehas din eh. Kilonewton per cubic meter naman yun. Ito, 9.81. So, mahanap na natin yung tinatanong sa 1. What is the height of paraboloid formed by the water surface? Ano tayo mabubuong paraboloid natin kapag umikot na? Ito. So, yung salpak lang natin, in-explain ko na kanina kung paano ito nakuha. Tandaan nyo lang to. And, makuha natin yung height ng paraboloid, which is 1.913 meters. So, letter A. Yan. So, para ma-check natin kung may spill, i-divide lang natin to sa 2. Ito, kung may spill, y over 2, which is 0.957, divide natin to sa 2. Titingnan natin kung mas mataas ba to kaysa dito sa 0.7 tong D. Kapag mas mataas siya, may tapon. Pero kung equal, syempre walang spill yan. So, kapag mataas naman to, wala ding spill. Yan lang ibig sabihin nun. So, yan yun. Ibig sabihin, 1.913, hindi lumagpas sa ating height ng tank na 2.1. So, dito lang yung paraboloid natin. Yan, gets? Kasi hindi lumagpas na sa height ng tank. Pero kung lumagpas to, naging sabihin natin 3 meters. Ganyan ang itsura ng paraboloid natin. Yan. So, mamaya meron tayong problem about dun. Number 2, how much water is spilled out? Hinahanap na sa atin yung natapon na tubig. Kasi meron eh. Check natin dito, meron talagang tapon. So, same binigay na given, walang binago. So, number 2 tayo. Same lang ah. So, how much water is spilled out? So, dito naman, may formula rin tong volume of spill. Yan. Air final. Ano ba air final? Itong loob ng paraboloid. Yan, ito. Tayo po kasi yung volume air final na tinatawag. Pabase tayo dun sa hangin. Dun sa walang laman. Pag sinabi naman volume of water, final ito, dito tayo sa loob. So, mahirap. Dito na lang tayo sa mas madali kasi may formula lang yung parabola natin, yung volume of parabola. Yan. Minus volume of air initial o yung hindi pa gumagalaw yung ating tubig, hindi pa iniikot. Dito yan. Yan. Kasi air eh. Ito, focus tayo dyan. Yan. Madali lang. So, volume of air final muna kasi nakuha na natin tong y kanina sa number 1. Yan yung tinatanong height of paraboloid. So, yan. Makukuha natin kasi ang formula lang naman ng volume of parabola. Yan. Which is 1/2 pi r squared times yung height niya, which is yung y. Yan. So, salpak lang natin. 1/2 pi, yung radius niya is
binigyan tayong 1.3, ayan, 0.65 yung kalahati, squared, times 1.913 yung nakuha natin kanina. So, yung volume of air final is 1.27 cubic meters. Meron na tayong final, check. Initial naman. Pag initial naman, dito focus lang tayo dyan. Yan. Dito sa air, air, hindi sa yung may tubig. So, pi over 4 times diameter squared. So, parang ano lang, area nung circle. Times yung D, ito. D. Bakit yan, sir? Yan. Kasi, yan yung height niya. Yan yung air nung sa tank na empty. Yan, tandaan niyo, volume yung hinahanap. Kaya tinimes natin sa 0.7. Which is makukuha natin yung volume of air is 0.929 cubic meters. So, kung titingnan natin, makukuha na natin yung volume na spill in cubic meters in volume. Which is 1.27 minus 0.929 cubic meter. Yung volume spill natin is in naka-cubic meter pa, 0.341. Kung titingnan natin dito, naka-liters. So, madali lang yan. So, 1 cubic meter is equals to 1,000 liters. Conversion lang. So, i-times lang natin ng 1,000. Yan. Cancel yan. So, magiging 341 liters, which is letter D. Yan. Number 3. What height of the tank is required to avoid spilling any water? Yun. To avoid spilling any water. So, dito, ang board exam lang din atake. Pag may nakita kayong what is the new height of the tank or what is the height of the tank to avoid spilling any water, tapos hindi pinalitan yung data, yan, may formula tayo dyan. Ito. Which is, yung height of the tank, sabi natin height, bagong height, para hindi nga na-spill yung tubig. Square root of 2 times height ng water, binigyan tayo ng height ng water which is 1.4, saka yung height ng parabola na nakuha natin sa number 1. Wala namang binago sa given, kaya same lang. Yan. So, yung height ng tank to required avoid spillage, 2.314 meters. So, letter A, yung mas malapit. Yan. And next problem, an open cylindrical tank, 1.7 meters in diameter and 2.10 meters tall is 2/3 full of water. So, binigyan tayo ng height ng tank, tall ng tank, which is 2.10 and yung diameter is 1.7. Hindi binigay yung figure, tayo ulit yung gagawa. The tank is rotated about its own vertical axis at the rate of 90 RPM. Gagawin ulit natin dito. Kasi pinapahanap ulit dito is height ng paraboloid. Yan. Formula ulit tayo na y is equals to omega squared times yung radius squared over 2 times gravitational of acceleration which is 9.81 constant. Gagawin muna natin is naka-radian per second ulit. Ita-times lang natin ulit sa pi over 30. So 3 pi radian ulit. Same lang kasi yung given nung sa una natin problem. Yan. And yun naman sa radius natin is kalahati nito which is 0.85. So 3 pi squared times 0.85 squared over 2 times 9.81 which is constant yan. So, equals 3.27 meters. Yan. Nakuha natin yung height ng paraboloid which is letter C. And iti-check natin kung may spill ba. So y over 2. Ito, 3.27 divide 2. 1.635 meters. So, ibig sabihin, mas malaki siya dito sa D. Kasi ma-minus lang ulit natin. Yung 2.10 minus 1.4 which is 0.7 lang. Ulit. Yan. So, mas malaki ulit yung y over 2. So, may spill nga. Saka sa number 2, tatanungin talaga yan, determine the volume of water spilled. Parang same lang nung kanina. So, determine the volume of water spilled. Same given. So, dito, kung titingnan natin yung y na na-compute natin kanina, which is 3.27, lumagpas siya sa height ng mismong tank na 2.10. So, ibig sabihin is, yung paraboloid niya is lumagpas dun sa tangke. So, para kunin yung spill, unahin muna natin ito. Yung formula, unahin muna natin yung initial. Kasi madali, yun lang initial niya. Ito lang ulit. So, given naman yung diameter. So, pi over 4 times 1.7, yung diameter squared, times yung kanyang height, which is 0.7. So, yung volume of air initial is 1.589 cubic meters. So, sa final, para pagkuha naman itong volume air final, ito yung method 1. Itong method 1 ito, gagamit tayo ng square property of parabola. Yan. So, yan yung figure natin ngayon. So, gagawin ko, ito is bagong parabola ulit. Consider natin itong nasa labas. Yan. So, yung height niya is y1. Gawin natin y1. Yung kanyang radius is gawin natin x. Yan. Gets? So, kunin muna natin itong y1 para makuha natin itong x. Kasi gagamit na tayo ng square property of parabola. So, y1 para makuha. Kung titingnan natin sa figure, makuha natin. Kasi meron tayo nitong y, buong y. Tapos yung height ng tank. Ma-minus lang natin.
which is 1.17 meters. So using SPAP, x squared, i-square nga natin. Ito yan over yung height, 1.17. Pwede na naman mabaliktad. Ginawa ko lang sa numerator para madali sa shift solve. Tips. So yan, equals 0.85 ito. Ito yan yung malaking radius sa buong, yan. And 3.27 yung buong height. Parang small, tas large. Or yung bigger. So, shift solve, x is equals to 0.508. Ito. Makukuha na natin yung volume of air final. So, ma-minus lang natin yung itong buong ito, babawasan natin itong maliit para makuha natin nasa loob lang ng tank. Kasi sa loob lang naman yung tank yung kailangan natin. Kaya ma-minus natin yung maliit na paraboloid. So, yan. Yung volume nung paraboloid natin na formula is 1/2 pi r squared times yung height niya, which is ito yung malaki. Ito yan, 3.27. Yung radius niya is kalahati nitong 1.7, 0.85. Minus, dun sa maliit naman, 0.508. Nakuha natin to. Ito yan. Ito yung radius ng maliit. Tapos yung height niya na y1, ito. Yan. Equals, volume of air final is 3.235 cubic meters. Ayan. Nakuha na natin. So, ipag-minus na natin. Yung initial, which is 1.589 cubic meter. So, 3.235 minus yung initial, which is yung volume ng speed is 1.646 cubic meters. So, letter D. Yan. Yun namang method 2. Ito credit. Ito naman yung alternate solution dun sa method 2, yung kanina. So, ito. Makukuha natin to. Yan. Ito yung method 2. Gagamit tayo dito ng formula. Credits nga pala kay Sir Duaso, Engineer Duaso. Kay Engineer Duaso ko ito natutunan formulang to. So, yan, method 2. So, yung initial natin is naman lang naman natin. Kagaya lang kanina, pagkuha. Yan. 1.589 cubic meter. So, yan. Ito yung figure. So, yung volume final volume, makukuha natin siya using itong formulang to sa calculator. Press nyo lang yung integral. Yan. Makikita nyo yan. Familiar naman kayo dun sa may button na ganyan, tapos may square. Diba? I-press nyo lang yun. Tapos, itong y, which is ito yung height nung parabola, 3.27. Yan. 3.27 minus yung height nung tank, yung h. Ito, 2.10. And pi, yung r squared, which is yung radius kalahati nito, 0.85 squared. Ayun na. So, tingnan nyo na lang. Over yung height ng mismong parabola natin, yung 3.27. Yan. Y dy. So, lagay lang natin x. Or, yan, lagay lang natin x. Dun sa calculate. And press equals. Lalabas to. 3.236 cubic meter. So, yun yung volume ng final. Same lang yan yung kanina nagamit ang square property of parabola. Yan, may discrepancy lang na kaunti. Yan. And yung volume of air, initial, yun na, nakuha na natin kanina. So, volume final minus yung initial, yan. Which is yung volume ng speed is 1.647. Tingnan natin kung same. Same lang. Oh. Same lang. Which is letter D. And for number 3 naman, last item. For the same depth of water of 1.4 meters. Same lang daw yung depth. Walang binago. What height of the tank is required to avoid spilling any water? Yung height nung the tank na ulit. Yung parang kanina lang. So, formula ulit lang tayo dyan. H nu equals square root of 2. Height ng water times yung height ng paraboloid. Which is, yan. Which is yung height niya is 3.026 meters. Which is letter B. Ito. Tandaan nyo lang itong formula na to. So, for the last problem, kapag close naman yung cylindrical natin. A closed cylindrical tank, 1 meter in diameter. Yan. And completely filled with water is rotated about its vertical axis at 120 RPM. Binigay yung omega natin, 120 RPM, naka-RPM. Compute the increase in pressure, yung kilopascal, at the rim of the tank. So, kapag ganitong full of water daw, yan yung tanke. Ang style ko dito is, yan, gumawa ka lang ng parabolang, it touches the rim of the tank. Yan. Kasi ito, consider mo na, y. Kapag full yung tank natin, and close. Yan. So, ang pinapahanap is yung increase in pressure, kilopascal. So, yung formula natin ng pressure is P is equals to gamma times yung height ng water. So, para malaman yung height ng water, or itong, gagawin natin siyang, itong Y. Yan. Compute muna natin yung Y. Paano ba? Makukompute natin siya kung babase tayo dun sa formula. Titingnan natin, given ba to? Oo, yan. Convert lang natin sa radians. Itong
radius given ba, meron tayong binigay na diameter. So, makukuha natin, this 9.81 meter per second squared. Constant yan. Salpak natin, ito. I-convert lang ulit natin sa radian. So, pi over 30 lang, times lang natin. Yan, 12.57. Ito, salpak. Which is yung height is 2.013 meters. Yan. So, makukuha na natin yung pressure na pinapahanap, increase in pressure at the rim of the tank. Pag nag-umpisa na yung pag-ikot. So, P is equals to gamma ng water, 9.81 kN per cubic meter, times yung height na 2.013, ito yan, equals to 19.7 kilopascal, which is letter D. So, tandaan nyo lang yung mga formula, kasi gamit na gamit yun, lalo na to. Saka yung, para malaman kung spill or hindi spill. So, yung, kung sobra yung parabola, yun lang, mabibigay kong tip. So, yun.